Subalit, hindi makatulog si Sandara. Hindi siya mapakali. Ang kanyang katawan ay balisa na parang may hinahanap. Naiinitan siya. Hindi niya mawari kung anong nararamdaman niya. Bigla siyang hinila ni Mr. Jomar patungo sa ibabaw nito. "Anong ginagawa mo?" Ramdam niya sa kanyang may puwerta ang paninigas ng bagay na yon. "Aalisin kong pagkabalisa mo." Saka to'y tinutok doon at pinasok na muli sa kanya. "Shucks!" Nasambit ni Sandara nang hawakan siya sa bewang ni Mr. Jomar at iupo ng maayos. "Gagawin ulit natin." Hinawakan itong kanyang makinis na pisngi saka nag-umpisa na naman itong gumalaw habang nakahiga. Hindi niya mapigilang mapaungol. Nakataon ang kanyang mga kamay sa dibdib nito. "Gumalaw ka," bulong nito sa kanya. "Paano?" Hindi niya malaman kung ano ang gagawin sa ganong sitwasyon. "Ikaw ang mag-aangat baba ng sarili mo. Ganun lang." Nakangiti nitong sabi saka tinulak siya upang umupo ng maayos. Ang kanyang dibdib ang pinaglalaroan nito. Nagets niya kaagad kung anong sinasabi nito at agad niyang sinunod. Tama, ang isang bagay na masarap ay kailangang pagtrabahuhan upang makamtan ang tunay na ligaya. Hindi makakalimutan ni Mr. Jomar ang araw na to dahil talaga palang gusto niya si Sandara. Gusto niya ang lahat dito, ang kababawan, ang kabaliwan at ang kaartehan. Hindi ito isang babaeng madaling limutin. Bigla niyang naalalang batang iyon ilang taon nang nakakaraan. Matapos niyang sabihin ditong aalis na siya. "Beauty, aalis na kami. Basta Mr. Bay, pakakasalan mo ako sa paglaki ko." Nasaan na kayang batang yun? Bigla siyang napahawak sa bewang ni Sandara at pinigilan tong gumalaw. Ang malalaking mata ni Sandara ay biglang tumitig sa kanya, saka bumaliktad sila ng posisyon. Pinatalikod niya ito at hinawakan sa buhok. "Shit!" Halos ang sigaw na yun ay naging echo sa buong silid. Kitang-kita ni Mr. Jomar ang makinis na likod ni Sandara at kung paano siya umurong-sulong sa likurang iyon. Nakakabuhay ng dugo. Napasubsob si Sandara habang habol ang hininga. Matapos maglabas ng napakaraming puting likido, lupaypay ang katawan ng babae na hindi na maituon ng mga tuhod. "Okay ka na?" Tanong ni Mr. Jomar sa tenga nito saka binilisan ng pagbayo. Upang makaraos. Sa ika-6 na pagkakataon na ilabas niyang kanyang masaganang katas dito. Biglang nag-alala si Sandara. Paano kung mabuntis ako?" Tanong niya sa lalaki. "Di congrats, hindi tayo baog." Biro nito sa kanya. "Sira," hinampas siya ng babae habang kaharap sa nakahiga. Hinawakan niyang mukha ni Sandara saka hinalikan ito sa noo, sa ilong at sa labi. "Pananagutan kita. Pero uuwi ka na ng Pilipinas." Malungkot nitong sabi sa kanya. "Kaya kong gawa ng paraan lahat. Problema nga ng iba na ayos ko." Nakangiti niyang sagot. "Magtiwala ka lang sa akin. Babalikan kita." "Totoo?" Tanong ni Sandara. "Oo, ako si Jomar Bay. Para lang ako kay Sandara Zuniga." Nakangiting sagot niya. "Jomar Bay?" Nakakunot ang noo ni Sandara sa sinabi niya. "Bay ang apelyido mo?" "Oo, bakit?" "Wala naman. Maganda, bagay sa'yo." Yumakap siya ng mahigpit sa lalaki at nagsiksik sa dibdib nito. "Salamat, pinasaya mo ko." "Ha?" Tila naguguluhan nito sa sinabi niya. "Magpahinga na tayo, napapagod ako. Isa pa, baka abutan ako ng kung sino dito. Nakakahiya." "Kinakahiya mo ba ako?" Tanong nito sa kanya. "Hindi no, ano bang status natin?" Tanong niya sa lalaki. Habang nakasandal pa rin sa dibdib nito. "Malamang akin ka na, nakuha na kita. Ano bang balak mo? Ibibigay pa kita sa iba?" Hinigpitan nito ang yakap sa kanya. Pero hindi niya na naituloy ang sasabihin ng selyuhan ni Mr. Jomar ang kanyang labi. "Akin ka, iyo ako. Simula ngayon magmamahalan na tayo." Nakangiti nitong sagot sa kanya. Sa unang pagkakataon, may lalaki nagsabi ng ganito sa kanya. Hindi man ang pangarap niyang status, subalit alam naman niya na mabuti to. Naiiyak siyang isipin na darating ang araw na ganito, na magkakaroon siya ng isang fairy tale na hindi nakikipag-agawan ng Prince Charming. "Salamat," napahagulhol siya. "Bakit ka umiiyak?" Tanong nito sa kanya. "Tears of joy,"
napakasaya ko. Nagniningning ang kanyang mga mata habang patuloy na nagpapasalamat sa lalaki. Salamat din. Ang akala ko, mabibigo ako sa'yo. Nangingiti niyang pinupunasan ng daliri ang mga luha nito. Saka sila mahigpit na nagyakap. Pinag-usapan nila ang kanilang magiging plano kapag bumalik na ng Pilipinas si Mr. Jomar. Lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Sara sa paliparan. Naroon na ang kanilang sundo sa araw na iyon na mag-uwi sa kanila sa Rin Lake. Excited na si Lloyd na makauwi sa kanilang tahanan dahil ipinangako ng kanyang ama na magkakaroon na siya ng sariling kwarto at playground. Muli, si Mr. Jomar ang nagmaneho ng kanilang sasakyan pauwi sa bahay. Subalit ang telepono nito habang daan ay paulit-ulit na tumutunog. Hindi nito yon iniintindi. Kanina pa po tumutunog ang telepono mo, Uncle Jomar. Puno ni Lloyd dito. Sa bahay ko na lang sasagutin. Mahirap magmaneho habang may kausap. Masama yun. Nakangiti nitong sagot kay Lloyd. Alam mo, Uncle, ang lungkot ni Sandara nung magpaalam ka sa kanya, sabi ni Lloyd. Ang batang ito talaga, napakadaldal. Ha? Paano mo naman nasabi? Tanong nito sa bata. Kasi nakita ko kayo sa may pool, magkayakap kayo. Tapos nakasalubong ko siya, umiiyak. Biglang napaapak sa preno si Mr. Jomar na halos masapasubsob sa kanila sa unahang upuan. Dahan-dahan, sabi ni Zephyr. Ay, sorry sir. Saka muling tumakbo ang sasakyan. Hindi alam ni Mr. Jomar kung ano pang alam ng batang ito tungkol sa kanila ni Sandara. Gusto mo ba si Sandara, Uncle? Tanong ulit ni Lloyd. Muli na namang naapakan niyang preno ng marahas. Kaya si Sarah nang nagsalita. Anak, hindi makakonsentrate si Uncle sa pagmamaneho. Huwag mo na muna siyang kulitin, okay? Saway ni Sarah kay Lloyd. Opo, Mami. Naawa lang ako kay Sandara. Naalala ko lang siyang bigla. Pagdating sa bahay, matapos ihatid si Zephyr sa loob, nagmamadaling lumabas si Mr. Jomar. Agad niyang binuksan ng cellphone niya at nakitang 10 video calls ni Sandara sa kanya. Tinawagan niya kaagad ito. Nag-aalala siyang magalit ang babae sa kanya. Kakarating lang namin sa bahay, bungad niya dito. Umaga na sa Amerika, samantalang sa Pilipinas ay gabi na. Kamustang biyahe? Halatang lungkot sa tinig ni Sandara. Parang hindi itong babaeng matigas ang puso na unang nakilala ni Mr. Jomar. Noong malaman itong uuwi na sa Pilipinas, halos doon na ito natutulog sa villa ni Zephyr kasama niya. Inalagaan siya habang may sakit at pinaligaya siya ng husto. Alam niyang nahalata ng mga kasama nila na may namamagitan sa kanila, subalit wala namang naglakas ng loob na magtanong. Kumain ka na ba? Malambing niyang tanong dito. Oo. Ikaw, kailan mo ko babalikan? Malungkot ang boses nito habang nakatitig sa kanya. Ang luha sa mga mata ni Sandari kumikislap sa liwanag ng kamera. Kapag siguro na ayos ng kasal ni na Sir, pupunta ba kayo dito? Tanong niya. Hindi ko masabi, baka hindi nakayanin ni Mommy ang biyahe, tugon nito. Saglit na katahimikan ang namayani sa kanila, parang mga nagpapakiramdamang ibon. Magpapakabait ka dyan, bili nito ng may bahagyang ngiti sa labi. Yun ang hinihintay niyang kukompleto sa kanyang araw. Oo naman, ikaw din, mag-iingat ka lagi. Babalikan kita, pangako ko yan sa'yo. Ginitian niya ito. Kung ano-ano pang napagkwentuhan nilang dalawa hanggang matapos ang oras ng kanilang pag-uusap, nakangiti niya itinago ang kanyang cellphone. Saka pailing-iling, halatang kilig na nararamdaman, napatingin siya sa langit. Ang maliwanag na kislap ng mga ilaw doon na tumatanaw sa kanya mula sa kadiliman na nagsisilbing tanglaw sa kanyang pangarap. Nakikita niya doon ang larawan ni Sandara na nakangiti habang walang suot na damit. Ang malambing nitong boses kapag nagniniig sila at ang malagkit nitong tingin. Ang pagkagat nito sa pang-ibabang labi nito kapag inaangkin niya. Lahat yon ay malinaw niyang naalala. Sana naman hindi namin pagdaanan ng mga bagay na pinagdaanan ni na Sir. Nakangiti niyang kinakausap ang buwan na nakatingin din sa kanya buhat sa itaas. Nagising si Sarah na nag-iisa na siya sa silid. Wala na doon si Zephyr. Malamig na rin ang lugar na hinigaan ng kanyang asawa. Saan siya nagpunta? Nagtataka niyang tanong sa isip. Naligo na siya at nagbihis.
Eksaktong tatayo na siya upang lumabas. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang maliit na bata na may maliit na paa. Mommy, kanina pa kami gising. Hinihintay ka na namin ni Daddy para kumain. Nakangiting sabi nito sa kanya. Pasensya na anak, napasarap ang tulog ni Mommy. Nasaan si Daddy? Tanong niya at hinawakan ng kamay ng anak. Nasa baba, siya pong nagluto. Halika na Mommy, gutom na ako. Hinila na siya ng bata pababa ng hagdanan. Gaya ng kanyang inaasahan, wala na namang kasambahay sa loob ng bahay. Saka ang mga yon papasok kapag wala na sila. Good morning, sinalubong siya ni Zephyr sa kahinalikan. Bakit napasarap ata ang tulog mo? Napatingin siya kay Zephyr. Naisa na niyang sabihin na pinagod siya nito kagabi, subalit mas nanatili na lang siyang tahimik. Mommy, sabi ni Daddy aalis daw tayo ngayon. Sabi ni Lloyd habang nakangiti. Mukhang excited mamasyal ang bata. Saan tayo pupunta? Tanong niya na nakakunot ang noo. Malalaman mo na lang kung saan tayo pupunta. Tara na, kain ka na. Hinila ni Zephyr ang isang upuan upang makaupo si Sarah. Naupo na rin si Lloyd sa kabilang dulo at inabutan ng kanyang ina ng kanin. Bago kumuha ang dalawang lalaking nasa tabi ni Sarah ng pagkain, inuna siyang pagsilbihan ng mga to. Ang masaganang almusal ay nabalutan ng masayang kwentuhan. Isang masayang pamilyang binubuo ng tatlo, ang kaligayahang dulot ng masayang tagpong iyon ay nagbibigay kay Sarah ng init sa kanyang puso. Hindi niya akalaing magkakaroon siya ng masayang buhay sa kabila ng kanyang mahihirap na pinagdaanan. Ang kanyang buhay na naging isang marahas na alaala na lamang ay ang nagpapatunay ng isang buhay. Gaano man kabigat ang sinapit at kadilim ang tinahak ay makakatagpo din ng liwanag sa dulo ng daan. Wala nang kailangang pagsisihan sa mga nangyari. Dahil lahat ng yun ay parang nakaraan na lamang. Ang isang madilim na bangungot ngayon ay isa na lamang masamang alaala. Ang isang bagay na alam niyang makakapagpaligaya sa kanya ay nakuha na niya. Meron siyang mapagmahal na asawa at isang cute na anak. Ito lang ang hinihiling niya simula pa man noon. Matapos ang agahan, naghanda na sila upang magtungo sa lugar na sinasabi ni Zephyr. Familiar ang tinatahak nilang daan sa kanya. Habang si Mr. Jomar at ang isang driver ay nasa unahan, silang mag-anak ay nasa backseat. Pinapanood niyang mga bagong tayong struktura. Ang dami na nagbago sa lugar na yon. Ibang-iba na. Pumasok sila sa isang tarangkahan, ang kanilang dating bahay sa Cavite. Anong ginagawa natin dito? Tanong niya kay Zephyr. Basta, halika na, bumaba na kayo. Inilahad nitong kamay upang alalayan siyang bumaba at halos hindi niya maikurap ang kanyang mga mata. Tuloy-tuloy umagos ang kanyang luha nang makitang isang taong lumalabas mula sa loob. Ang kanyang ama. Papa, mahina niyang tawag sa ama, saka sinalubong to ng yakap. Papa ko. Anak, gumiti ang matanda at sinalubong ang kanyang yakap. Pinapanood sila ni na Zephyr na halatang masayang masaya. Paano mo sila naiuwi dito? Tanong ni Sarah sa kanyang asawa. Matagal ko nang inisikasong pagbabalik nila. Nauna pa sila sa atin dito. Nakangiting sagot ng lalaki. Nais kong kasama mo siya hanggang sumapit ang araw ng kasal natin. Maari kang manatili dito ng ilang araw kung gugustuhin mo. Talaga? Masayang sabi ni Sarah. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Maraming salamat, mahal. Sabi ko naman sa'yo, gagawin kong lahat para maging masaya ka. Nakangiting tugon ni Zephyr. Walang pagsidla ng saya si Sarah. Ito ang pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay. Nag-uumpisa na dito sa lugar kung saan siya lumaki at nagkaisip. Mas lalo pa siyang humanga na magtungo sila sa puntod ng kanyang ina. Ang daan papunta doon ay maganda na parang naglalakad ka sa isang magandang pasyalan. Isang mabulaklak na paligid at nagmukhang hardin ang lugar na yon. Hindi akalaing may puntod sa loob. May magandang upuan sa paligid noon at maganda ng pagkakaukit ng pangalan ng kanyang ina. Paano mo ginawa ang lahat ng ito? Tanong niya kay Zephyr. Matagal ko na itong inuumpisahan. Sorpresa ko na sayo. Kaso ilang ulit mo kong tinakasan. Silang dalawa lang ang nagtungo doon dahil masyadong malayo para lakarin. Hindi kakayanin ng tatay ni Na at ni Lloyd ang ganong kalayong lakaran. Pasensya ka na, saka salamat mahal. Hindi ka sumuko. Hinawakan niya ang pisngi ng lalaki. Tapos na yon, ang mahalaga maayos na tayo.
Hinalikan siya ni Zephyr sa noo. Labis-labis ang nadarama niyang ligaya. Wala na siyang mahihiling pa, kung hindi ang isang masiding mitiin na hindi mawalang kaligayahang ito. Isang gabi, habang natutulog na si Sarah, tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot niya ito. "Hello? Baba ka na muna, mahal. Nandito ako sa garden," sabi ni Zephyr sa kanya. Kinapa niyang kanyang tabi at napagtanto niya na siya ay nag-iisa. Nasa villa nga pala siya sa Cavite. Dito siya umuwi bilang tradisyon na matatanda na maghiwalay na muna sila ng bahay bago sila ikasala. Ano namang ginagawa ni Zephyr sa garden ng ganito kalalim ang gabi? "Bakit ka nandyan?" tanong niya. Nitong nakaraan, pagod na pagod siya dahil sa mga pag-asikaso ng kanilang kasal. "Bukas na yon, kaya kailangan perpektong lahat. Halika," sabi nito sabay patay ng phone. Wala sa sarilit ulirat na lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa labas. Paglabas niya ng bahay, laking gulat niya ng maraming tao. Samantalang siya, hindi na nagabalang magtapis man lang ng katawan. Agad siyang pumihit pabalik. Subalit ang kanyang pagmamadali ay nagsanhi ng pagsabit ng kanyang paa. Bumagsak siya sa sementong daanan at nasugatan. Nagmamadaling tumakbo si Zephyr at kaagad siyang binalot ng coat. Masakit na masakit ang kanyang braso at hindi niya yun halos maigalaw. "Mr. Jomar, ang kotse!" Tawag niya sa kanyang assistant na nagmamadaling sumunod. Hindi na nila inintindi ang mga taong naruroon. Ang mahalaga kay Zephyr ay ang kaligtasan ni Sarah. "Ibalik mo siya dito bukas ng 9:00. Yun ang huling salitang narinig nila mula sa kanyang lola. Parang ang babae ay nahihilo na hindi mawari ang nararamdaman. "Sarah, okay ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Zephyr. Bahagya lang tumango, subalit halatang nasasaktan ang kanyang braso. Agad silang inisikaso pagdating nila sa ospital. Ilang nurses at doktor ang pumunta doon at naglinis at gumamot sa sugat ni Sarah. Medyo malalim ang sugat pero hindi na naman kailangang tahiin. Nakangiting sabi ng doktor. Ang kasal nilang pinakahihintay ng lahat. Ngayon na dumating ng mga sandaling ito, ayaw na niyang maghintay pa. Tinignan niya ito gamit ang kanyang magagandang mata. Pangarap ito ni Sarah. Kung ipagpapaliban natin ito ng 7 araw, kailangan nating ipaalam sa lahat ng bisita. Bukod pa dyan, baka magkahiwalay pa tayo ng 3 araw. "Gusto mo pa bang mawalay ulit sa akin?" tanong niya sa lalaki. Ayaw naman talaga ni Zephyr na mangyari yon, pero nang makita niyang sugat ang braso ni Sarah, hindi niya maiwasang makaramdam ng halong-halong emosyon. "Pero ang kamay mo, maliit na sugat lang ito," sagot ni Sarah. "Medyo masakit pero kaya naman niyang tiisin yon. Ikakasal lang naman tayo bukas. Wala naman akong kailangang gawin. Hindi rin ako masyadong mapapagod." "Naawa lang ako sa'yo," malambing na sagot ni Zephyr habang tinitingnan siya ng may pagmamahal. Ngumiti si Sarah at sinabing, "Kung naawa ka sa akin, ituloy natin ang kasal sa takdang oras. Mahal ko, sa wakas, mapapakasalan na kita. Ayaw ko nang maghintay pa." Medyo namulang mga mata ni Zephyr sa kanyang narinig. "Hindi ka ba natatakot na pagkatapos mong pakasalan ako, hindi na kita pakakawalan? At hindi ka na makakaalis sa tabi ko? Kung hindi na ako makakaalis, edi hindi na. At saka, hindi mo rin masasabi kung sino talagang hindi na makakaalis kanino." Pagkasabi nito, lumapit siya sa harapan nito. Dinampi ang kanyang mapulang labi sa manipis nitong labi. At hinalikan nito ng bahagya. "Asawa ko, iuuwi mo na ba ako?" Biglang lumambot ang puso ni Zephyr sa paglalambing ni Sarah. Kinabukasan, mahimbing pa ring natutulog si Sarah nang gisingin siya ng isang halik mula kay Zephyr. "Mahal ko, oras na para gumising." "Ha?" Nakapikit pa siya at bumaling sa kabilang panig para ipagpatuloy ang pagtulog. Ngunit hindi pumayag si Zephyr at hinila siya pabalik sa bisig nito. "Kailangan mo talagang bumangon. 7:30 na. Dadating ng doktor para palitan ang benda mo. Pagkatapos niyan, kailangan mo nang bumalik sa Cavite. Hindi ba't sinabi ni Lola na kailangan mong umuwi bago mag 9:00? Parang may sinabi nga itong ganon." Bahagyang naalala yun ni Sarah ang lahat. Pero inaantok pa rin siya. Antok na antok pa ako. Dahil sobrang saya niya kagabi, nag-usap sila ni Zephyr hanggang 10 oras ng gabi. Pero itong lalaking ito, nakatulog ng 2:00. Pero nagising ng 7:00 na parang walang nangyari. Parang hindi sila galing sa parehong mundo. Hindi ata nakakaramdam ng puyat.
Hinila siya ni Zephyr palapit at sinabing, "Hindi ka na pwedeng matulog, makakabawi ka ng tulog mamaya habang nagme-makeup ka." Wala nang nagawa si Sarah kung hindi tumango. Dumating ang doktor upang palitan ang benda niya at tinanggal ang gasa sa kanyang braso. Nang makita ni Zephyr ang sugat nito, napakunot ang noo niya. "Mukhang malala ang sugat mo. Masakit ba?" "Parang hindi naman," sagot ni Sarah habang umiling. May mayabang na ngiti sa labi. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Zephyr na alalahanin pang kanyang sugat. Napangiti ang doktor na nasa tabi niya at sinabing, "Gumamit ako ng painkillers kaya hindi mo mararamdaman ang sakit." Kaya pala wala siyang nararamdaman. Ginamitan pala siya ng pampamanhid. Sinabi ni Sarah, "Dok, bigyan mo na rin ako ng mas marami pang painkillers. Ikakasal pa ako ngayon, kailangan ko na sa maayos na kondisyon." "Sige, tutulungan kita." Dahil pangalawang araw pa lang mula nang masugatan siya, kung wala siyang painkillers baka hindi niya kayanin. Pinahira ng doktor ng gamot ang sugat niya. Saka muling binalutan ng benda. "Huwag mo munang basain ang sugat mo." "Naintindihan ko po." Tugon ni Sarah habang pinapanood ang doktor sa ginagawa nito. Sa kabutihang palad, nasa kaliwang brasong sugat, kaya halos hindi niya ito nagagamit. Hindi pa rin mapakali si Zephyr. "Sigurado ka bang kaya mo magpakasal sa lagay mo?" Paninigurado nito sa kanya. "Sinabi ko ng ayos lang ako," sagot ni Sarah ng may kumpiyansa. "Bakit ba parang ayaw mo na yata akong pakasalan?" Muli siyang tinanong ni Zephyr. "Pag uwi mo mamaya, may benda pa rin ang braso mo. Paano mo ipapaliwanag kay Lola?" Napailing si Sarah at ngumiti. "Ang tanga mo naman, nakakainis ka na. Parang napapansin ko na ayaw mo na yata akong pakasalan ah." "Grabe, hindi naman. Sabik na nga akong mapakasalan ka eh." Napakamot sa ulo si Zephyr. "Kung ganun ako nang bahala kay Lola, hindi niya ito mahahalata," sagot niya. Hindi man sang-ayon si Zephyr na ituloy ang kasal ngayong araw, pero dahil desidido si Sarah, hindi niya na gustong pigilan ito. Susundin niya ang nais ng babae. Ayaw niya itong biguin. Matapos lagyan ng benda ang sugat niya, binuhat siya mismo ni Zephyr palabas ng ospital upang ihatid pa uwi. Ngunit pinigilan siya ni Sarah. "Hoy, ikaw ang groom ngayon. Dapat kang umuwi at maghanda. May wedding reception pa mamaya." "Huwag kang mahuhuli," sabi ni Sarah. "Kung ihahatid mo pa ako, baka mahuli ka pa." Ngumiti si Zephyr at sinabing, "Wala namang problema. Pwede naman akong mahuli." "Hindi no, bakit ka mahuhuli? Umuwi ka na at maghanda. Magkikita rin tayo mamaya," sabi ni Sarah. Yumakap siya sa leeg ni Zephyr at hinalikan ito. "Mahal, ipahatid mo na lang ako sa sasakyan. Si Mr. Jomar nang maghahatid sa akin. Wala namang mangyayari sa akin kaya sige na. Maghanda ka na." Ayaw pa sanang umalis ni Zephyr at hayaang magbiyahe si Sarah nang hindi siya kasama, pero wala siyang nagawa kung hindi sundin ito. Lalo na't may wedding reception pa sila mamaya. Ngunit hindi pa rin siya mapakali, kaya inutusan niya ang isang babaeng doktor na samahan si Sarah buong araw. Kung hindi siya okay, agad mo siyang titignan, bilin niya dito. Kasama ng babaeng doktor, umuwi na si Sarah. Nakatayo naman si Zephyr sa kalsada habang pinapanood silang lumayo. Pagbalik sa Cavite, pagkalabas pa lang ng sasakyan, nakita kaagad ni Sarah si Milagros na naghihintay sa pintuan. Suot nitong isang makulay na dark red na kimono na lalong nagpalabas ng kanyang marangal at mabait na aura. "Lola," lumapit si Sarah, tinawakan ng kamay nito. "Bakit po kayo naghihintay sa labas? Hindi ba nagmamadali ka?" Hinawakan ni Milagros ang kamay niya at inalalayan siya papasok. "Halika, kumain na muna tayo. Kailangan mo pang mag-makeup mamaya." Habang dumadaan sila sa sala, nakita nilang naglalaro si Rogelio kasama si Lloyd. Agad na sumigaw si Lloyd na makita siya. "Mommy, nandito ka na." Ngumiti si Sarah. "Nakikipaglaro ka kay Grandpa?" "Opo," sabi ni Great Grandma. "Special ang araw mo ngayon kaya hindi kita pwedeng storbohin. Kaya kay Grandpa na lang ako nakipaglaro." Tugon nito sa kanya. Nakayakap si Lloyd sa likuran ni Rogelio habang naglalaro sila ng larong parang nangangabayo. Nang makita ito, sinaway ni Sarang ama. "Dad, huwag mong buhatin si Lloyd ng ganyan. Baka sumakit ang likod mo." Ngunit ngumiti lang si Rogelio saka nagsalita. "Ayos lang, malakas pa rin ang tatay mo.
Kasabay nito inikot pa niya si Lloyd ng ilang beses. Pinapakita kay Sarah na kaya pa niyang makipaglaro. Medyo napabuntong hininga si Sarah sa sitwasyon. Mahirap na talagang sawayin ng kanyang ama. Muling hinimok siya ng kanyang lola na kumain ng agahan. Kaya wala na siyang nagawa kung hindi sumunod. Habang kumakain, naupo ang kanyang lola sa tapat niya at nagtanong, "Sa Myrene Lake ka ba natulog kagabi?" Nakaramdam ng konting pagka-guilty si Sarah. Palihim niyang pinag-isipan kung aamin siya, pero bago pa siya makasagot, biglang nag-ibang ekspresyon ng kanyang lola. "Sarah, anong nangyari sa braso mo?" Nagulat siya at kaagad na tumingin sa kanyang kaliwang braso. Lumuwag ang suot niyang shawl, kaya lumitaw ang puting gasa sa loob. Huli na para itago pa ito. Lumapit ang kanyang lola. Inangat ang shawl at tinanong siya ng may pag-aalala. "Sarah, nasugatan ka ba kagabi?" Nakita niyang lalim ng pag-alala sa mga kunot sa mukha ng kanyang lola. Alam niyang hindi niya na ito maitatanggi, kaya pilit niyang pinagaan ang sitwasyon. "Kagabi po, pagkadulas ko sa labas, napakiskis ako sa matalas na bahagi ng semento." Muling napakunot ang noo ng kanyang lola. "Ibig sabihin, hindi ka nagpalipas ng gabi sa Rin Lake? Nasa ospital ka?" Mahinang tumango siya. Pilit niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng lola niya. "Lola, maliit lang na sugat to. Ayos lang ako." Pero hindi kumbinsidong matanda. "Sinasabi mong ayos ka lang, tapos binalot ka na napakaraming benda." Ramdam ang lungkot sa kanyang tinig. Sinubukan niyang ngumiti upang pakalmahin ito. "Hindi po masakit. Binigyan ako ng doktor ng painkillers kaya hindi to makakaapekto sa kasal ngayon." "Bakit po ba parang may party sana kagabi dito?" "Magpo-propose daw sana sa yung asawa mo." "Magpo-propose? Kung kailan ikakasal na kami?" "Oo, kasi pangarap mo daw yon. Kaya nag-insist pa rin siya, kaso nga na-aksidente ka naman." Hinaplos na matanda ang kanyang buhok. Oh, hindi siya makapaniwalang naisipan pang gawin yun ni Zephyr. Napabuntong hininga ang matanda at hinawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. "Nasugatan ka kagabi pero hindi mo man lang sinabi sa akin." Agad tinawag ng matanda ang kanyang ama at pinaalaman tungkol sa sugat ni Sarah. Pagkapasok ng kanyang ama, biglang nagbagong ekspresyon nito. Agad itong lumapit at nagtanong, "Anak, nasugatan ka?"